Magandang gabi po sa ating lahat. Aking share ngayon ay makikita sa Book of Proverbs chapter 15 verses 1 to 10. Ito ang sinasabi. Ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama ay mabuti at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay matutuwa. Sa gawaing masama si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang katuwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamatay ang ayaw ng paalala. Ilan po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, sa talata 11 hanggang 15. Ito po ang naksaad. Kung paano ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahuwah, ang laman ng puso sa kanya ay di maikukubli. Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matalino ay di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masayahin sa ganang piging ang kagaya. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tayong sa amang lumikha lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat. Amin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Kawikaan, chapter 15, verse 16 to 23. Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Mas mabuti pa ang mag-ulam ng kahit gulay lang, ngunit may pagmamahalan, kaysa sa mag-ulam ng pinatabang guya, ngunit may alitan. Ang taong mainitin ng ulo ay nagpapasimula ng gulo, ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. Ang daan ng tamad ay puno ng dawag, ngunit ang daanan ng matuwid ay malinis na kalsada. Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay hinahamak ang magulang. Ang taong walang isip ay nagagalak sa kahangalan, ngunit ang taong may pangunawa ay namumuhay sa katwiran. Nabibigo ang plano kapag walang nagpapayo, ngunit kapag maraming tagapayo, magtatagumpay ang mga ito. Nagagalak ang tao kapag akma ang sagot niya. Mas nagagalak siya kung nakakasagot siya sa tamang pagkakataon. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 15, verses 24 to 28. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas, upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So, muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sabi po dito sa Proverbs chapter 15 verse 29 to 33, ang Panginoon ay malayo sa masasama, ngunit dinirinig niya ang panalangin ng mga matuwid.
Ang maliwanag na tingin ay nagbibigay ng kagalakan sa puso at ang mabuting balita ay nagpapalakas ng katawan. Ang taong nakikinig sa saway na nagbibigay buhay ay mananatili sa gitna ng marurunong. Ang tumatanggi sa pagtutuwid ay napapahamak sa kanyang sarili, ngunit ang nakikinig sa pagsaway ay magkakaroon ng unawa. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan at ang kapambabaan ay nauuna sa karangalan. So dito makikita po natin na tinuturuan po ng Diyos, no, ang mga tao na malapit, no, yung mga taong namumuhay ng matuwid. So ibig sabihin, kapag tayo po ay nanalangin ng taong puso, no, talaga pong tayo ay tumatanggap po ng karunungan. Samantalang yung tumatanggi, no, sa pagtutuwid dito sa ating binasa ay talagang sinasaktan lamang niya yung kanyang sarili. So dito makikita po natin, no, na yung tunay na karunungan ay talaga pong nagsisimula ito sa pagkatakot at paggalang sa Panginoon. At yung tunay na karangalan ay dumarating po ito doon sa mapagkumbabang puso. So dito makikita po natin na sa ating binasa na kung nais po natin na itaas tayo ng Panginoon, matutunan po natin na magpakumbaba sa Kanya. Kung nais natin maging matalino, hayaan po natin na tayo ituwid, no, ng salita ng Panginoon. So ang pagkatakot po sa Panginoon ay talagang nagtuturo po ito ng karunungan at ang kapakumbabaan ay nauuna po ito sa karangalan. So purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.